we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa NIV, basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Sunset Prayer meeting, Amen. Isang mabiyayang takip silim po sa lahat ng mga kamanggagawa sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo po ay gaganap ng ating day 230 na po ng ating Sunset First Watch Prayer Service. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tigapanguna dahil tayo patuloy na pinapaintulutan gamitin ang social media para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen. Tayo ngayon ay naka-Facebook Live na. Amen. Tayo po ngayon ay mamaya after ng ating gawain sa Facebook ay may lalagay na ito sa YouTube, sa TikTok at sa Spotify. Salamat sa kasipagan ng ating mga kamanggagawa na talagang may puso. Gumanap doon sa naisin ng Diyos, ganapin natin. Dahil ang bagay na pagbabahagi ng salita ng Diyos ay kalooban niya ito. At kung tatanungin niyo ako, na bibigyan ba natin ng kaluguran si God sa pagbabahagi ng salita niya? Opo. Dahil sa araw pong ito, gusto ng Diyos marinig natin na hindi pa siya talaga tapos sa buhay ng bawat isa sa atin. God is not yet finished to us. Amen. Marami pa siyang gagawing himala. Marami pa tayong makikita sa ginagawa natin paglilingkod na ito. July 19 po ngayon, 2026. At ang topic po natin ay may kinalaman doon, God is not yet done with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Pastor Joshua Amante. Next, your turn. Amen. Good evening po. Isa pong pinagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. Pagkatapos po ng maghapon na kanya-kanyang gawain sa kanya-kanyang mga ubasan, ay salamat sa Panginoon sa kalakasan na tayo po ay minsan pang makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Tinitignan ko po yung mga mata kung pabagsak na eh. Amen. Tinitignan ko po sa screen. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Thank Amen. you, Tayo po Lord, lahat for ay the restoration. sa aklat ng 1 chapter 21 verse 15 to 17. 1 chapter 21 verses 15 to 17. Ito po ang sinasabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tayo pang lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makapakinig kami ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagtatapos ng araw na ito ay ma-revive ang aming puso. Panginoon, kung ito po'y napapakinggan ng mga kapwa ko naglilingkod sa iyo na nagkamali, nadapa, nangihina, nanlalamig, Lord, let this word Yes, be Lord. a word of revival, a word of restoration. Yes, Let Lord. this message, Lord, empowers, Panginoon, yung aming spirituality. Patunayan mo, Lord, sa buhay namin, gaano man kami nagkamali, ikaw ang Diyos na Yes, nagsasabing Lord God. hindi ka patapos sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, Palakpakan amen. naman po natin ang Panginoon. Thank you, Alam niyo Lord. po ba answered prayer ako?
Kasi medyo malungkot ako ngayong araw dahil wala akong preaching. Kasi po may butitang pastor. Kapag pastor ka po, parang nangihina ka kapag hindi ka nagpipreach. Nararamdaman niyo po ba yon? Totoo yan. Salamat po Lord dahil hindi po matatapos yung araw na to na tayo po ay na hindi makakapag-preach. Amen. Salamat po kay Lord sa ganitong platform. We have Praise God. ability to preach His Word. At alam niyo po ba maganda yung pag-uusapan natin? Ang aking panalangin, marinig to ng mga lingkod ng Panginoon na wala na ngayon. Ang aking panalangin, marinig to ng mga lingkod ng Panginoon na nanlalamig, lumalayo sa ministry, Yes. na-isolate ang sarili. Marahil, hindi natin alam ang dahilan bakit marahil nagkamali sila, marahil nasaktan sila, marahil hindi na nila nakikita kung sino sila, kung paano nila nakita ang sarili nila nung nagsisimula sila. Gusto pong patunayan ng Lord sa gabing itong hindi pa siya tapos sa atin. Kaya ang Amen. pag-uusapan po natin, amen, hango sa aklat ng 1 chapter 21 verse 15 to 17, ang salitang God is not yet done with you. This is your confirmation, mga kapatid. Gaano man tayo lumayo sa Panginoon, ano man yung mga bagay na ginawa natin, the good news is hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Hindi po ba Amen. good news doon? Feeling ko po, deserve ng Lord ng palakpak sa bagay na yon. Palakpakan Thank you, Lord. naman po natin ang ating Panginoon. Amen? Narinig po natin yung kwento, ito tungkol kay Pedro. Alam po natin si Pedro ay bahagi ng 12 disipulo ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, kung babasahin niyo ito ay parang replay. Bakit? Kasi yung tagpo, kung paano sila tinawag ng Panginoon, amen? Mula sa pangingisda na walang mahuli, kung babasahin po natin ng buo yung konteksto, nung dumating ang Panginoon at nag-utos, ihulog niyo yung lambat ninyo. That's the first scenario kung paano nila nakilala ang Panginoon. Dumating po yung pangalawa, amen, nung itinatuwa ni Pedro ang ating Panginoon, pero bago yun, 3 beses siyang tinanong kung iniibig niya ba ang Panginoon. Pero yung binasa po natin sa 1 chapter 21, ito po yung panahong muli nang nabuhay ang Panginoon. Tinalikan niya po ang kanyang mga disipulo. At kung paano yung tagpo na tinawag niya ang mga disipulo, yun din po yung eksaktong tagpo na muli siya nagpakita sa buhay ni Pedro. I assume and I hope po na uunawaan natin yung konteksto na ating binasa. At alam niyo po ba, kung ikaw si Pedro, pwede kang mahihiya sa Panginoon. Hala, ito yung tinatuwa ko. Ito yung iniwan ko sa ere. Bumabalik ngayon. Tinatanong ako uli. Pero alam niyo po ba sa istorya na ating nabasa, may gustong ituro ang Panginoon sa atin. Alam niyo po ba, sa mundong ito, at sa pananaw ng maraming tao, failure means final destination. Ulitin ko po, sa mundong ito, ang tingin ng tao, ang tingin ng paligid natin, failure is the final destination. Kapag nagkamali, katapusan mo na. Kapag nagkamali ka, tapos na. Wala na magtitiwala sa iyo. Pero iba tumingin ang Diyos. Iba magmahal ang Panginoon. Sino po ba ang hindi nagkakamali dito? Sino kaya tayo kung walang second chance ang Panginoon? Could you imagine? We are loved by Jesus. Buti na lang mahal tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, yung salita na pinag-uusapan natin, it is a living testimony that God's love is unconditional. Kaya kapatid, kapag nagkakamali ka, kapag tingin mo disqualified ka na, Pastor, ayoko nang umatin kasi nagkamali ako eh. Pastor, may issue ko kaya ayoko muna magpakita. No. Gusto sabihin sa ng Panginoon, Yes. hindi pa tatapos sa iyo. Kagaya na kay Pedro, iba ang istorya ni Pedro at ni Judas. No, si Judas namatay eh. Nagpakamatay. Nagpakamatay si Judas eh. Amen. Pero si Pedro may dahilan. Amen. Kung bakit, isa siya sa mga unang binalikan ng Panginoon. Tatandaan niyo po, kung wala din Pedro, hindi din lumaganap ang Kristyanismo. Ibig sabihin, kahit yung tao nagkamali, pwede pa rin gamitin ng Panginoon. Ikaw na Tama. nakikinig sa oras na ito, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sa oras pong ito, sagutin po natin ang temang How God Proves that He is not yet done with you. Paano po ba pinatunayan ng Diyos na hindi pa siya tapos sa atin? At hawakan po natin yung tanong na ito at sabay-sabay po nating sagutin gamit ang ating 3 puntos. Number 1, na matatagpuan po sa verse 15. Ano po ang sabi sa verse 15? Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Number 1, how God proves that He is not yet done with you. Number 1, He sees you
beyond your failure. Kung bakit natin masasabi na hindi pa tapos ang Diyos sa atin, paano niya to pinatunayan? Pinatunayan to ng Panginoon nung hindi niya nakita yung pagkakamali mo. Ang nakita niya kung sino ka sa kanyang mata, kung paano ka tignan ng Panginoon. Alam niyo po ba, buti na lang po may Jesus Christ, buti na lang po may agape love. Bakit? Kasi kung wala pong agape love, for sure, ang titignan lang sa atin, ang makikita lang sa atin yung mga bagay na ating nagawa. Na parang ang sama-sama talaga natin. Yan po, pero po si Lord, pinakita niya sa number 1 point natin, He sees you beyond your failure. Alam niyo po ba bakit ito kailangan marinig ng mga kapastoran? Kasi humahawak po tayo ng mga tao. Kalakip ng salitang pagpapastor ay ang salitang pangangalaga ng tupa. Alam niyo po ba dapat sa church should be a place of grace. Church should be a place of acceptance. Pwede pong dumating ang panahon, dadalhin tayo sa mga miyembrong matitigas. Alam niyo po ba, sa simbahan meron talagang miyembrong matigas. Meron po ba kayong miyembrong matigas? Ang ulo. Pakalanan po ba natin ngayon? Pakilagay na lang po sa comment section. Hindi po. Joke lang po. Amen? Pero alam niyo po ba, minsan, test of character to sa ating mga leader. Paano natin sila titignan? Paano ba tayo tumingin? Ang tingin ba natin na isang pariseyo na alam ang kasulatan pero walang pagmamahal? Paano po ba tayo tumingin? Kagaya po ba ng pagtingin ng ating Panginoon, He sees you beyond your failure. Kaya sana po paalala sa atin, kapag titignan po natin yung mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang makita pa rin natin ay pagmamahal. Tatandaan po natin, bago tayo nagmahal, ay minahal muna tayo ng Panginoon. Amen po ba? Sabi diyan, Peter's betrayal did not stop God's love. Neither will with your failures. Amen? Yung ginawa po ni Peter na pagtatraidor sa Panginoon, na pagde-deny, hindi niya napatigil yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya kapatid, kung akala mo hindi ka na mahal ng Diyos, ikaw na nakikinig, accidentally na scroll mo, napunta ka sa platform na ito. Kung akala mo hindi ka na mahal ng Lord, nagkakamali ka. Kasi mahal na mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Laging ipaparamdam ng Diyos na higit ka kaysa sa iyong mga pagkakamali. We are defined by God's love, not by our failures. Kaya lagi niyo po tatandaan, laging ipaparamdam ng Diyos na higit ka kaysa sa iyong mga pagkakamali. The world remember our mistakes. Di ba po may mga ganong tao, yung 10 years lang nakalipas, tas sa tuwing makikita ka nila, yun pa rin yung sasabihin nila. Ikaw yung makulit na anak, ikaw yung pasaway sa kamag-anak, ikaw yung hindi magaling sa school. Ganun po yung tao, ganun yung mundo. Lagi nilang maaalala yung mali sa atin. But God sees our heart. Nakikita ng Diyos yung ating puso. Others may define us by our worst moment. Idudugtong sa atin yung mga pagkakamali natin. But this is the good news. God defines us by His grace. Buti na lang mahabagi ng Panginoon. Amen. You're still loved. Amen. You're still chosen. You're still His son. Anak pa rin po tayo ng Panginoon. Kaya paano po pinakita ng Lord na hindi pa siya tapos sa atin? He sees you beyond your failure. Ibig sabihin, sa madaling salita, kahit nagkamali ka, kahit nanlalamig ka na, kahit hindi ka nagaya ng dati, kapag titignan ka ng Diyos, hindi niya makikita yung pagkakamali mo. Ang makikita niya pa rin yung pagmamahal niya sa'yo. Pakisabi nga po sa iyong sarili, mahal ako ni Lord. Minsan kailangan nating i-remind yung ating sarili na mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Tatandaan niyo po, huhusgahan ka ng mundo, yayakapin ka ni Kristo. Amen. Huhusgahan po tayo ng mundong ito, pero ang Panginoon, yayakapin tayo. Amen. Kaya alam ko po, minsan dumarating talaga yung mga punto na may mga shortcomings tayo. May mga bagay tayong hindi maibigay sa Panginoon. Minsan naiipit yung ating schedule, minsan naiipit yung ating commitment. Pero salamat sa Panginoon kasi nauunawaan po tayo ng ating Panginoon. Amen? So ano po yung ating unang point? Amen? He sees you beyond your failure. Tingnan niyo po, nung muli niya nakita si Pedro, hindi niya sinumbatan, o ikaw, nung nakapako ako sa krus, di mo man ako tinulungan, di mo man ako binigyan ng soft drinks, di mo man tinanggal yung isang pako. Kaya po hindi nanumbat ang Panginoon. No words. Wala. Amen. Sadyang mapagmahal ang ating Panginoon. And as Christian, at bilang mga tao nagsasabing tayo lingkod ng Panginoon, we need to serve like Jesus. We need to love like Jesus. Amen po ba? So number 1, He sees you beyond your failure. Kaya kahit sa family po,
Kapag titignan niyo po yung mga miyembro ng pamilya, lalo na yung mga hindi pa naman nakakakilala sa Panginoon, ang makita natin ay ang habag. Amen po ba? Dapat maramdaman ng mga tao sa ating paligid na kung sino ang Kristiyano, sila ang mapagmahal. Para po hindi tayo napopost sa Facebook. Alam niyo po ba yung napopost sa Facebook kapag Christian, yung simba ka pa naman ng simba, pero magagalitin ka. Amen po ba? Para hindi tayo sastawagin na ganun. Amen. Ang tatawagin nila sa atin ay, ang itatawag nila sa atin ay, ang mga Kristiyano ay mapagmahal dahil lingkod sila ng Panginoon. Kaya pangalawang puntos po, amen, how God proves that He is not yet done with you. Amen. Number 2, na manggagaling po sa verse 16. Ano po ang sabi sa verse 16? Amen. Sabi po dito, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Kaya pangalawang puntos po, how God proves that He is not yet done with you, He wants you to be restored and fulfill your calling again. Ulitin ko po, point number 2, He wants you to be restored and fulfill your calling again. Ano pong sabi sa verse 16, no? Sabi diyan po, idiniin ng Panginoon. Amen, sabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, kahit nagkamali si Pedro, hindi nito napatigil yung panawagan ng Diyos sa kanya. Kaya alam niyo po ba, ako personally po, natutuwa ako nung nakikita ko yung mga pastor na nawala, na ngayon po ay nakababalik. Unti-unti nakababalik at nakabalik na, na-reinstall sila. Amen po ba? Kilala niyo po ba yun, yung mga pastor na muling pinag-alab ng Lord yung puso? Masaya yung aking puso, nakikigalak ako. Amen, kasi minsan pa, sila ay na-restore, sila ay na-revive, at may pagkakataon silang muli na gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Amen po ba? So, sabi dyan, lagi kang ibabalik ng Diyos sa kung para saan ka talaga. Alam niyo po ba yung mga lumayo sa paglilingkod, sa simula lang naman masaya, sa simula lang naman fulfilling, sa simula lang naman akala natin, okay lang naman. Pero tatandaan niyo po, ang tinawag ng Diyos, kapag totoong tinawag ka talaga ng Diyos, ibabalik at ibabalik ka niya sa panawagan mo. Kagaya nga sabi ng ating mga leaders, hanggang mamatay ka, yung titulong pagpapastor, hanggang sa, ano pong tawag doon, yung semento, ano pong tawag, lapida. May iuukit doon yung salitang pastor. Amen. Amen. Sabi dyan, lagi kang ibabalik ng Diyos sa kung para saan ka talaga. Tama. Kaya ipanalangin po natin, marami pa po tayong mga nakikita na mga wala pa, naway makabalik po sila. Amen po ba? Ang panalangin po natin ay muli nilang matagpuan yung panawagan ng Diyos. Muli nilang marinig yung salitang tinatawag sila ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, salamat kay Lord. Alam niyo po ba yung mga tagapanguna natin, maayos yung kanilang puso. Bakit? Kasi titignan niyo po yung likod ng program. Likod ng program ng church. Ando doon pa rin yung mga pastor na hindi naman na nagpapastor. Isinasama pa rin sila sa bilang. Minsan siguro tayo mga miyembro, nangingialam tayo, nandito pa to. Sinasama pa to sa pastor's day, hindi naman to nagtatrabaho bilang pastor. Unfair, akong masipag na pastor, matatanggap niya yung tinanggap ko na hindi naman siya nagpapastor. Minsan di ba po mga pakialamero din talaga tayo sa mga leaders natin. Sabi nga ni Pastor Alex natin, huwag kang intrimitido. Na mga linya ni Pastor Alex, tinong bata ako, huwag kang intrimitido. Minsan po mapapatanong tayo, no? Pero alam niyo po ba, it's just a manifestation of God's love. Kasi kung wari lahat tayo tanggal agad, wala matitira. Diba? Wala matitira. Ikaw nakaharap ko ngayon, pwedeng matagal ka rin wala eh. May ginawa ka din dati. May ginawa din ako dati. We're guilty of this. We're capable to fail. Pero mahabagin lang talaga ang Panginoon at ang mga tagapanguna natin. Kaya lagi kang ibabalik ng Diyos sa kung para saan ka talaga. Yes. Amen po ba? Habang ginagawa ko po pinaprepare ko po itong preaching, ay ang aking prayer ay sana po mapanood to ng mga dati nating mga kapastoran, mga dati nating miyembro. Baka po kasi minsan nahihiya sila, akala nila wala na silang babalikan, hindi. May babalikan pa sila. Tama. Amen po ba? Sabihin niyo po sa kanila, baka tinatakot niyo eh. Huwag ka na magsimba, paparinggan ka sa preaching. Huwag niyo po sabihin na gano'n. Sabihin niyo po may babalikan pa. Amen. Amen po ba? Amen? So, sabi dyan, we can be successful even when we are outside God's presence. Pwede naman eh. May trabaho ka pa rin, may profession ka pa rin. Pero tandaan niyo po, yet this success cannot fill our heart's emptiness.
Yung mga tagumpay na pinagpalit mo sa Diyos, hindi niya kayang punuin yung emptiness na mayroon ka. Kaya nga ako, hindi ako nainggit sa mga successful eh. Pero wala namang kay Lord. Ba't ako mainggit? Wala ka namang Lord. Totoo yan. Tama, Agree ang ako. Kristyano dapat hindi tayo naiinggit sa tagumpay ng mga tao walang Yes. takot sa Panginoon. Ang mahalaga, nakakapaglingkod pa rin tayo sa Panginoon. Tama. Yun yung totoong success. Kaya pangalawang point po natin, sabi dyan, He wants you to be restored, manumbalik, and fulfill your calling again. Amen? Amen po ba? So the Amen. most dangerous condition in life is not being unsuccessful, but living a life that does not serve God. Yun po yung pinakadelikadong bahagi ng buhay ng tao. Yung nabubuhay ka, pero hindi ka na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, meron pa po ba kayong preaching schedule? Meron pa po ba kayong hayo? Meron pa po ba kayong pinapastulan? Kasi kapag wala na po, delikado na po yan. Sabi dyan, the most dangerous condition in life. Living a life that does not serve God. Amen po ba? Amen. So, hindi lahat ay tinawag ng Diyos para pagkatiwalaan. Kaya kapag pinagkatiwalaan ka, siguraduhin mong mabuti kang katiwala. So si Amen. Pedro, alam ni Pedro yun na hindi siya naging mabuting katiwala. Matuto na tayo sa pagkakamali ni Pedro. Tayong mga nasa generation ngayon ng mga naglilingkod kay Lord, ay sikapin po natin na Yes. makapaglingkod sa Panginoon. Huwag masayang yung ilang taon natin. Yung nakapagtapos ka ng Bible school, after graduation nawala ka, anong sense? Amen po ba? Praise God po, nakabalik tayo sa Bible school. Nagba-Bible school na po ako. Bit-bit ko ang siyam na kabataan. Wala silang choice kundi pumasok kasi pumapasok na ako ngayon sa Bible school. Yan po ba? Ang topic namin kahapon ay kay Pastor Jobrin ay ethics and morality. Yan Wow. po ba? So, mapagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon. Yes. Amen. Balik na po tayo sa paglilingkod. Amen. Pwede po ba yun? Balik na tayo sa paglilingkod. Balik na tayo sa alab ng pagsamba. Alam niyo po ba merong isa tayong kapastoran, anak to ni Pastor Alex. Anak naman talaga lahat tayo ni Pastor Alex, spiritual father natin. Glory to Sabi ko, God. balik ka na. Balik ka na. At ang reply niya lang po sa akin ay, parang masaya na daw siya na wala siya ngayon sa Panginoon. Pero ang sabi ko sa kanya ay, sa simula lang yan na masaya ka. Totoo yan. Nalungkot lang ako. I did my job kasi nga, kabataan din to na pastor. Amen po ba? Nakikita ko yung dati, umiiyak pa yun sa pulpito eh. Oo. Inuutusan pa yun na 200 na kabataan eh. May ganun pang idinidikit sa pangalan niya pero nawala. Pero hindi natin sila husgahan, ipapanalangin lang natin na Yes. makabalik sila sa Makabalik. panawagan sa Panginoon. Man po ba? Ewan ko na lang kung di pa sila makabalik, madaling araw may napapanood na sila. Gabi may napapanood pa sila. Amen. Ewan po ba? Kaya pangatlong puntos. Praise God. Man, how God proves that He is not yet done with you. Verse 17 po. Ano po yung nakalagay sa verse 17? Sabi diyan, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Yes. Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking pupa. How God proves that He is not yet done with you. Ano po yung number 1 natin? He sees you beyond your failure. Mas nakikita ng Lord ikaw kaysa sa pagkakamali mo. Pangalawa, He wants you to be restored and fulfill your calling again. Gawin po natin uli yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Pangatlo at uling puntos, sabi dyan, isa sa matamis na salita, He still trusts you. May tiwala pa rin si Lord sa'yo. Yun. Hindi ba nakakaiyak yun? Hindi ba nakaka-overwhelm yun? That after all, may tiwala pa rin ng Diyos sa'yo. Yung alam mo namang hindi ka worthy, hindi ka nakarapat-dapat, pero sinasabi sa'yo ng Lord, gawin mo pa rin yan. May tiwala pa rin ako sa'yo. Tumagsak signal niya. Yung panel, kapag pag-interviewin tayo sa pagpapastor, punta po ako kahit saan. Maluloko natin minsan ng mga tao eh. Diba? Sabi nga sa akin, kaya mo pumunta ng Cebu, mag-resign ka sa trabaho mo. Siyempre, mag-yes ka, in-interview ka eh. Diba? Maluloko natin minsan yung mga tao sa paligid natin. Pero si Lord alam niya eh. Alam niya kung saan tayo magkakamali. Pero ito yung maganda. Yet, He still called you
because His grace is greater than your failures. Alam ng Lord kung saan ka babagsak, alam ng Lord kung saan ka mahina, alam ng Lord kung kailan ka titigil. Pero hindi nagdalawang isip ang Panginoon na tawagin ka at pagkatiwalaan. Kaya paano pinatunayan ng Lord na hindi pa siya tapos sa atin? Pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng ating Panginoon. His purpose is greater than your limitation. May mga bagay tayong hindi kayang gawin, pero mas malaki ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen po ba? So sabi Amen. dyan, a season of burnout is not a sign that God has stopped loving you. Rather, it may be a season that He allows so that you can discover His love. Minsan, kung bakit hinahayaan din ng Lord na magkamali tayo kasi gusto din tayong basagin ng Lord eh. Baka kasi alam natin, kaya tayo mahal ng Lord kasi mabuti tayo. Pero dadalhin tayo ng Lord minsan sa sitwasyong kahit hindi ka na mabuti, mahal ka pa rin ng Panginoon. Si Pedro, tama na ang pagtatampo. Tama na yung pagmumukmok. Yes. Ayaw ng Lord na makikita kang umiiyak lang. Ayaw ng Lord na makita kang ang tagal mo ng offended. Tagal naman ang healing process mo. Amen? Gustong ipaalala sa iyo ng Panginoon, pinagkakatiwalaan ka pa rin ng Panginoon. Just remember, no loving father abandons his rebellion son. Diba minsan tayo yung anak na alibugay. Amen? How much more our Heavenly Father? Amen? Wala namang tatay na gugustuhin mapahamak ang kanyang anak. Ganun din po ang Panginoon. He still love us. He still trust us. Pinagkakatiwalaan pa rin tayo ng Panginoon. Kaya sa mga nagko-question, Lord, tinawag mo ba talaga ako? Lord, qualified ba ako? Lord, di man ako magaling eh. Lord, di ko naman kaya yung ginagawa nila. Wag mo kasi ikumpara yung ginagawa mo sa ginagawa nila. Kasi iba ang panawagan ng Diyos sa iyo, iba yung panawagan ng Diyos sa kanila. May kanya-kanya tayong panawagan. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi ka nakalimutan ng Lord. You may be in a difficult season right now, but you are not forgotten. You are not forsaken. Mahal ka pa rin ng Panginoon. You're still deeply loved Yes. by a great God. Okay. Kaya bilang pagtatapos po, amen, naway maging matamis yung salitang hindi pa tapos ang Lord. Hindi pa pala game over. Hindi pa pala final destination. May pupuntahan pa pala ako. May paggagamitan pa pala ako. Meron pa. Kasi kapag wala na, ay kabahan ka na. Isa lang ibig sabihin yan. Kukunin ka na ni Lord. Amen. Gusto niyo na po ba makuha ni Lord? Hindi pa. Ibig sabihin, may gagawin ka pa. Kasi kapag titigil ka na, wala na. Amen? The great men and women of God bilang pagtatapos po. Amen? Yung mga successful Bible characters, lahat sila nagkamali. Si David, murderer. Amen? Si Moises, hindi nga siya nakapasok sa lupang pangako. Kasi mainit lang kanyang ulo. Amen po ba? Pero salamat kasi kahit hindi sila perfect, amen, nakita natin kung paano sila inayos, paano sila pinanagumpay ng Panginoon. Amen po ba? They were successful because God remained faithful even when they are not. Nung panahon hindi na sila tapat, pinakita ng Lord na tapat pa rin siya. Amen? Kaya isang huling salita na lang po sa buhay ng bawat isa. Simple lang po yung Word of God kasi baka nakatatlong Word of God na po kayo ngayong araw na to. Nakalimang Word of God na kayo. Gusto po sabihin ng Lord, hindi pa siya tapos sa atin. Kaya bilang pagtatapos, ang gusto ko lang po sabihin, balik ka na. Kung paano nakabalik si Pedro sa kanyang panawagan, kung paano na ibalik ang anointing, paano na ibalik ang calling, paano na ibalik yung purpose, I pray and we pray, makabalik ka na rin sa Panginoon. Tapikin po natin yung mga kapatiran na hindi na nagsisimba. Bisitahin po natin sila ulit and remind them of the good news that God is not yet done with them. Sa Lord ang papuri, pasasalamat, pagsamba, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Salamat Lord sa gabing ito, sa simpleng salita. Salamat po sa pagpapaalala na mabuti, mahabagin at mapagmahal kang Panginoon. Salamat Lord sa good news na hindi ka patapos sa amin kahit sa panahong nagkamali kami, Panginoon. Kaya inaabot po namin yung mga kapastoran, Lord, na nawala, mga miyembro, Lord, namin na wala na po nanlalamig, Panginoon. Marahil nagkamali sila, marahil nalulungkot sila, marahil may mga personal silang pinagdadaanan. Ina-isolate nila yung kanilang sarili. Lord, right now,
Itinataas po namin ang aming kamay, Panginoon. Inaabot po namin sila sa Yes, we panalangin. pray to you, Lord. Ibalik mo sila, Panginoon. Naway bago matapos ang 2026, Yes, Lord Panginoon, God. Lord, makabalik ang mga nanlamig, Panginoon. Ibalik mo yung alab ng pagsamba. Ibalik mo yung apoy, Panginoon. Muli namin makita ang kalagayan namin nung kami una mong tinawag. Maibalik, Panginoon, yung purpose. Maalala namin yung unang araw na pinagkatiwalaan mo kami. Ipaalala mo, Panginoon, na may bagay ka pang pinapagawa sa amin. Kaya I pray for revival in Prayer of Faith Church. I Yes. pray for restoration sa pangalan ni Jesus. Sa naman po ang espiritu ng panlalimig, Lord, pinagkakaisahan po namin, Yes, Panginoon, we lahat ng rebuke it narito. right now. Winawasak namin, Panginoon, In ng Jesus' name. espiritu ng panlalamig sa pangalan ni Jesus. Tanggalin niyo po yung deception, Panginoon, yung pandaraya ng kaawa, yung mga kasinungalingan, Panginoon. Yes, Lord God. Winawasak po namin to sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat, Lord, for good news, Lord, hindi ka patapos sa amin. Naway makakita Amen. kami ng nakakabangong mga lingkod mo. Makakita kami ng mga ministeryong muling nabubuhay. Makakita kami ng pagsambang muling umaalab sa iyo. Kaya salamat po sa iyo po ang pagsamba. Salamat po sa pagsama. Salamat sa pagmi-minister sa aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Lord po ang pagsamba. Sa Diyos po ang pagpulit pasasalamat. Praise God. Praise God. Maraming salamat na Pastor Diyos sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos na ating narinig, na ituro sa atin ngayon. Talagang ang Diyos natin ay He is a God of restorer. Tama po ba? At para sabihin sa atin yan, mga kapatid ko sa Panginoon, laan ang Diyos magpatawad. Tandaan po natin yan. Huwag tayong tutulad kay Judas. Kamali na nga, dinagdagan pa yung mali. Okay? Pag mali, sabi ko lagi, aminin lang natin na kamali. Ask forgiveness. Mahirap ba yun? Mahirap pa magsabi, Lord, sorry. Okay? Minsan, yung madali, yung hindi naman komplikado, ginagawa natin komplikado. Okay? O kaya naman ay yung defense mechanism ng tao. Dahil marahil, nasa isip niya, paano pa ba ako maglilingkod? Ang nakikita lagi sa akin yung aking mali. Okay? Wala na akong ginawang tama. Puro na lang mali ang nakikita sa akin. Sino ba sa atin dito na hindi nagkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Kaya nga may naglaan ng Diyos ng mga tigapanguna sa atin para pangunahan nila tayo. Tama po ba? I-check yung mga ginagawa natin, mga sinasabi natin. Kala nyo ba, di rin ako napapagalitan? Kala nyo ba, di ako napagsasabihan ng ating spiritual director? Amen? Bago kayo pagalitan, ako muna napagalitan. Okay? Bago dumating sa inyo yung mga pananalita, ako muna ang nakarinig noon. Mga kapatid ko sa Panginoon. Tama sinabi ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Okay. Sa buhay nating ito, we are not exempted na sasabihin natin, Pastor, ako hindi nagkakamali. Kaya ang Diyos na nagsasabi, lahat tayo. All have sinned and come short the glory of God. Tama po ba? May mga pastor na ngayon nagsasabi sa atin, kahit sa akin, Pastor, hindi na ako karapat dapat maglingkod. Kasi bakit kaya nito nasabi sa loob-loob ko? Alam nyo, marahil may nagawa siyang pagkakamali. Tama po ba? Sabi lang sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi ka tinawag ng Diyos para sabihin sa kanya yan. At definitely, hindi nagkamali ang Diyos. Piliin tayo na maging pastor, maging lingkod niya. Tama po ba? Oo, totoo yan. Napakarami na natin pagkakamali. Paulit-ulit. Okay. Tapos sasabihin pa natin, baka wala lang plano si Lord sa buhay ko, Pastor. Kasi nilalakaran ko yung mali. Di alam mo palang mali, di itama. Alam mo na palang mali. Pastor, parang ang hirap na sa akin maitama. Hindi mo talaga kaya magpakabait. Kailangan mo lalo si God para yung sinasabi mong mali ay maitama. Hindi mo magagawang maitama ang mali. Sasabihin mo, didiskarte ka, sasabihin mo, gagawa mo ng paraan. Mali nga eh. Lumapit ka doon sa nag-aayos ng mali. Amen? Sa harapan ng Diyos. Tanda po natin ito, ang ating kabiguan ay hindi ang katapusan ng kwento ng buhay natin.
lalo na kapag kasama natin si Kristo. Tama po ba? Nakita naman natin yung kwento ni Pedro. 3 beses siyang ikinaya ang ating Panginoong Hesus. Kaya 3 beses din niya tinanong, do you love me? Amen. Simon, son of John, do you love me? Tama po ba? At pagkatapos sumagot, ay may mandate na pinapagawa. Kung talagang tunay nagmamahal tayo sa harapan ng Diyos, gawin natin yung pinagagawa niya. Huwag tayong papayag na nang dahil sa nagkamali tayo, ay lalayo na tayo sa Kanya. The more na nagkakamali nga tayo, the more na lumapit tayo sa Kanya. Bakit? Siya yung magpapatawad sa atin. Lumayo ka sa Kanya, siya yung magpapatawad sa iyo. Si Satan. Hindi ka patatawarin, no? Dadagdagan pa yung kasalanan mo. Kailan magsimba. Lagi ikaw nila pinapatamaan. Huwag ka nang umatin sa Donwas. Ikaw yung pinapatamaan. Huwag ka nang kung natatamaan ka, kapatid mo, isa lang dapat mong gawin, magpatama. Wala tayo naman talaga may pagmamalaki. Kung hindi ka tinatamaan, well and good. Hindi masakit sa iyo yung narinig mo. Pero kung nasasaktan ka, ibig sabihin may itinuturo pa rin ang Diyos sa iyo. Kaya patuloy nga sa atin katulad ng sinasabi natin ngayon, no? Na sa paglilingkod natin ito, oo, lahat naman tayo talaga nagkakamali. Pero huwag natin kakalimutan. Nakita na ng Diyos yan. Sabi, God sees you beyond your failure. Hindi tinignan ng Diyos yung mali mo, tinignan niya yung layunin mo, yung gagawin mo sa Kanya. Ganun tulad kaya kay Pedro. May layunin si Pedro kung bakit siya kasama sa 12 disciple. Bagamat nagkamali siya, pero tignan niyo naman, ilang libong tao yung napatanggap niya nung siya'y naghahayag na. Nung una talagang nalilang siya nitong babaeng nagsabi sa kanya, hindi, ikaw yun, kasama ka doon sa 12. Ano nangyari? Hindi ko kilala yung taong yan. Mga ganun pananalita. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang si Pedro ang nagkamali at nagbalik loob sa Diyos. Marami pa. Kahit ang Haring David, tama po ba? Ano kasalanan niya? Nangangalun niya at pinapatay pa niya yung asawa. Tama po ba? Ngunit, anong ginawa ni Haring David? Nagsisi. Pinatawad ba siya ng Diyos? Of course. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. No? Ibinalik siya uli bilang hari ng Israel. Bakit iniisip ng maraming tao na parang wala ng plano ang Diyos sa kanila? Dahil sa kanilang pagbagsak sa kasalanan, nadaya. May mga kilala nga akong pastor, talagang nagpatuloy. Saludo ako sa kanila. Sa kabila ng mga matitindi nilang mga persecution dahil sa pagkakamali nila. Yung isang pastor kakilala ko, nawasak pa nga yung church niya. Pero nagpatuloy pa rin siya, hindi siya nagpatinag. Alam niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay mapagpatawad. Hindi man siya mapagpatawad ng mga tao na kapaligid sa kanya. Pero alam niya, ang Diyos na pinaglilingkuran niya, mapagpatawad. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Sa harapan ng maraming tao, paano yung kasalanan ginawa niya? Kaya naintindihan niyo man to, hindi. Pero kailangan ko sabihin. Dahil apektado din kayo, dahil pastor din kayo, pastor ako. Mali ko yun. Hindi kayo kung marinig na nang dahil sa kasalanan ko ay maging kasalanan ninyo. See? Ganun siya kabul. Kaya sabi ko, saludo ako sa pastor na ito. Sa ating ginagawa natin yan. Tama po ba, Pastora Josie, Pastora Tess, Pastora Edith? Yung public confession, na yung bago ka ma-restore. Kaya ginagawa natin before yan Kapag na-DA ka sa Prayer Faith Church, hindi pastor ka, hindi ka makakatayo sa pulpito. Not unless may public confession ka. Ano yung public confession? Ginaganap natin yan sa panahon ng testimony, doon sila pumapasok. They ask forgiveness sa body of Christ. Doon sa Manilang ginawa. Tama po. No, ganun tayo dati kapag meron tayong mga disciplinary action na ginagawa. Pero salamat dahil tunay ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Gusto niya, pagkakamali mo, aminin mo, at patatawarin ka niya. Kaya doon sa mga
nawala, gaya ng patuloy nating panalangin, sabi ni Pastor Joshua, wala kami ibang hangad na sila muli magamit sa paglilingkod sa ubasang ito, na kung saan sila unang tinawag. Hindi sila magiging pastor sa simbahang pinuntahan nila. Dahil dito sila tinawag ng Diyos para magpastor. Dito sila tinawag ng Diyos dahil may layunin sila. Ibabalik ka ng Diyos sa ubasang ito. Ano kaya pakiramdam mo, no? Na ikaw ay dating nangangaral, ang tapang-tapang mo sa likod ng pulpito nangangaral, tapos ngayon, masaya ka na? Masaya ka na ba? Nagigitara ka na lang sa isang simbahan na hindi mo naman kinalakihan? Amen. Tama po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Masaya ka na ba na Sunday church goer ka na lang, na dati ikaw yung nakatayo doon sa harapan ng pulpito, tapos ngayon, nakikinig ka na lang, nakaupo ka sa upuan? Ano pakiramdam? Total, di naman nila ako kilala rito eh. Lumipat ako dito, kilala lang nila ako, brother lang eh. Kilala lang nila ako, sister lang. Di ko naman sinasabi sa kanila, dati akong pastor eh. Dati akong pastora. Eh, mas nakakalungkot. Babalik ka uli doon sa dati mong pagsamba sa inanyuan. No? Nakakalungkot yung, mas nakakalungkot yun. Kaya kapatid, ikaw nakikinig ngayon, na nanonood ka ngayon sa FB live streaming na ito, kaya sa YouTube, open arms ka pa rin tatanggapin sa ubasang ito. Amen? Dito ka ginamit ng Diyos. Dito nakakirinig ng salita. Dito ka may layunin ng Diyos dito. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo sa ubasang Prayer of Faith Church. Amen? Marami ka pang gagawin. Marami pa pakikita ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong hanapin sa ibang simbahan yan. Dahil never ka nilang gagamitin yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Nakausap ko ng mga pastor ng nilipatan ninyo. Amen. Tinawag kayong pastor sa ubasang Prayer of Faith Church, walang magbubura niyan. Kaya nagsabi nga ni Pastor Diyos kanina, ba't ano pa yung mga pangalan? hindi ko na nakikita kung humahayot. Hindi ko na nakikita nagpapastor ito. Pero nakasulat pa yung pastor pangalan niya. Eh, meron tayong alam na ng mga, hindi alam ni Pastor Diyos, may pag-uusap na dyan ang council. Okay, ang puno naman, hindi naman kaagad pinutol eh. Tama po ba? Naalala niyo po ba yung sinulungan nilang puno ng ating Panginoong Yesus? Hindi naman niya kaagad pinutol yun. Binigyan niya pa ng pagkakataon na sa susunod na taon, pag wala pa rin bunga, ay alam na natin kung ano yung gagawin. The same with us. Hindi kaagad natin yan. Dahil ang Diyos na naman nagtalaga sa kanila, anong karapatan natin na tanggalin sila? Not unless sila na ang nagsabi. O sila na ang bumitaw, wala tayong magagawa doon. Yung calling, ayaw ko na nagpatawag ng pastor, o ano magagawa mo? Ayaw niya na magpatawag ng pastor. Tama po ba? Ang magagawa lang natin, ipag-pray natin siya, at makakausap niya si God, ibalik ulit siya, huwag kang tatakas. Hallelujah. Sabihin sa kanya ni God, huwag kang tumulad kay Jonas. Mapapahaba ka lahat ng pupuntahan mo. Wow, mahirap yun. No, naalala niyo yung barko sinakyan ni Jonas? Okay, tumakbo siya eh. Tinakasan niya yung utos sa kanya eh. Ano nangyari kay Jonas? Hallelujah. Run away siya sa calling niya eh. Ano nangyari? Napahamak pa. Kailan pa ba kainin tayo ng malaking isda para magsisi at gawin natin. Minsan kailangan pa tayo sa ganun eh. O doon tayo sa loob ng isda, sa malaking isda magsisi, Lord, susunod na ako, pupunta na ako sa Nineveh, mangangaral na ako doon. O diba? Ano resulta noon, di ba? Libo-libong tao nagsisi, buong bayan. Amen. Kita niyo po yun. Hindi lang sila ang makilala natin. Sabi nga ng ating pagaya, kahit si Moses, tama po ba? Pumatay ng isang Egyptian, tama po. Even si Paul, hindi naman Pablo pangalan niya Saulo, tama po ba? Kaya tawag sa'yo, Saulo, bakit mo ako binipersecute? Sabi ng ating Panginoong Yesus eh. Okay, nagpe-persecute ito ng church, persecute ito ng mga naglilingkod sa harapan ng Diyos. Pero at the end, naging apostol siya ng mga hintil. Tama po ba? Saan siya na-restore ni God? Sa Damascus. Amen? Doon siya kinatagpo. Amen. Eh lalo na si Elijah, gusto niya lang mamatay. Amen? Dahil paghinaan siya ng loob. Hala niya tapos na si God sa kanya. Nagpababa siya ng apoy sa langit. Tapos ito siya ngayon, tumatakbo ka.
Kay sinong queen yun? Okay. Tinatakutan niya. Tama po ba mga kapatid ko? Jezebel. Okay, Queen Jezebel. Mga kapatid ko sa Panginoon. Patuloy lang tayo sa paglilingkod. Amen? Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Balik lang tayo kay Lord. Magagawa ba natin yan mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya magpaturo tayo ngayon sa mga salitang ating narinig. At naniniwala ko isang araw itong ginagawa nating ministry, tunay na fulfill na natin ang ating calling. Nagaganap natin ang basta patuloy lang tayo magtiwala sa Kanya. Okay? Dahil patuloy ang Diyos nagtitiwala sa iyo. Kaya yan yung last point ng ating preacher. Okay? Pero mo, utusan pa rin niya si Pedro, feed my sheep. Follow me. Tama po ba? Sinasabi din sa uli ni God yan. Huwag mo titignan yung marami mong kamalian. Ang tinitignan ng Diyos sa iyo, yung pinagagawa niya. Tapusin mo. Huwag kang tatakas. Huwag kang tatakbo. Kahit anumang lubak yan, anumang bundok na yan, okay, pananagumpayin ka nila. Muli palapakan natin si Pastor Joshua sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos. Hindi pa siya tapos. Sige, tapikin mo balikat mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Sige, right na. Sige, tapikin natin balikat natin. Sabihin natin sa sarili natin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Amen. Marami pa siyang gaganapin sa akin. Amen. Kaya sige po, binabalik ko na. Amen. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.